Taong 2028, matagal nang naniniwala ang mga tao na ang mga nilalang na kinatatakutan sa mga alamat ng Pilipinas ay ang isip lamang. Sa karamihan, ang mga aswang, kapre, tikbalang, manananggal, tiyanak, serena, syokoy at mga vampira ay bahagi lamang ng mga kwentong isinasalaysay ng mga matatanda tuwing gabi upang takutin ang mga bata. Ngunit mali sila. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, matagal nang namumuhay ang mga nilalang na ito sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Nakipagkasundo sila noon sa mga unang pinuno ng mga tribo na mananatili silang nakatago kapalit ng katahimikan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang ng kadiliman. Sa loob ng maraming siglo ay nanatiling tahimik ang kanilang mundo hanggang sa dumating ang gabi ng paggising noong 17 ng Agosto nung taong yun. Isang napakalakas na lindol ang yumanig sa buong bansa. Mula Luzon hanggang Mindanao ay naramdaman ng lahat ang paggalaw ng lupa. Maraming sinaunang kuweba ang bumukas, mga lumang dambana ang gumuho at mga selyong itinago ng panahon ang nabasag. Kasabay ng pagyanig ng lupa ay ang pagkising ng mga nilalang na matagal nang natutulog sa dilim. Sa kabundukan ng Sierra Madre ay muling narinig ang mga alulong ng mga aswang. Sa Benguet ay may mga aninong lumilipad tuwing hating gabi. Sa mga ilog ng Laguna at Batangas ay may mga mangingisdang nagsimulang mawala nang walang bakas. Sa Bicol ay muling nakita ang mga kabayong may katawan na tao na naglalakad sa gitna ng hamog. Sa Mindanao ay may mga sanggol na umiiyak sa gitna ng kagubatan kahit walang tao sa paligid. At sa Rizal, sa isang lumang mansyon na natatakpan ng mga baging at puno, nagmulat ang mga mata ng isang nilalang na matagal nang piniling umiwas sa mundo. Ang kanyang pangalan ay Jason Valderrama, isang vampira. 318 taon na siyang nabubuhay. Ipinanganak siya noong panahon ng mga Kastila bilang anak ng isang mayamang pamilya sa Intramuros. Ngunit matapos siyang makagat ng isang banyagang vampira noong siya ay 25 taong gulang, nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Nakita niyang tumanda at namatay ang kanyang pamilya habang siya ay nanatiling bata. Nakita niya nagbago ang mundo habang siya ay nanatiling pareho. Sa paglipas ng panahon ay pinili niyang iwan ang mga tao upang hindi na muling makasakit ng sinuman. Sa kabila ng kanyang pagiging vampira ay mayroon siyang sariling panuntunan. Hindi siya papatay ng inosente. Hindi siya iinom ng dugo ng mga tao. At hindi siya makikialam sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Ngunit alam niyang ang katahimikang yun ay malapit nang matapos. Habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang mansyon, ay tumingin siya sa madilim na kalangitan. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may paparating na unos at hindi siya nagkamali. Sa ilalim ng isang abandonadong ospital sa Quiapo ay may isang lalaking abala sa kanyang eksperimento. Ang pangalan niya ay Dr. Victor Montenegro. Dati, siya ay respetadong sayantista at doktor. Ngunit matapos mamatay ang kanyang asawa at anak dahil sa isang sakit na hindi kayang gamutin ng medisina, napaliw siya sa paghahanap ng paraan
upang talunin ang kamatayan. Taon ang ginugol niya sa pag-aaral ng mga sinaunang alamat tungkol sa muling pagkabuhay, hanggang sa matagpuan niya ang isang lumang aklat na naglalaman ng mga ritual at kemikal na paniniwalang kayang buhayan muli ang mga patay. Pinagsama niya ang agham at sinaunang kaalaman at isinilang ang Project Lazarus. Sa simula ay tila matagumpay ang kanyang eksperimento. Ang mga patay ay muling gumalaw, ngunit hindi sila nabuhay. Sila ay naging mga zombie. Mabagal silang maglakad, wala silang alaala, at iisa lamang ang kanilang nais: kumain. Ngunit hindi nasiyahan si Dr. Victor. Kung kaya ko silang patakbuhin, kaya kong bumuo ng isang hukbo. Bulong niya habang nakatingin sa mga nilalang sa loob ng mga bakal na kulungan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang berdeng likido, ang Antidote X. Isa-isang tinurukan ng doktor ang kanyang mga nilikha. Unti-unting nagmulat ang mga mata ng 5 zombie. Si Marco, ang dating gwardiya ng ospital. Si Ruben, ang dating pulis. Si Elena, ang dating nurse. At si Pedro, ang dating guro. At si Mila, ang dating estudyante. Maya-maya ay tumayo si Marco. Pagkatapos ay tumakbo. Ngumiti naman si Dr. Victor at sinabi sa sarili na gumagana na. Samantala, sa kabilang bahagi ng Maynila ay abala naman si Selena Reyes sa kanyang trabaho bilang nurse. 24 na taong gulang si Selena. Matapang siya, responsable, at mapagmahal sa pamilya. Kasama niya sa bahay ang kanyang ama na si Arturo Reyes, isang retiradong guro. Ang kanyang ina na si Teresa Reyes at ang kanyang nakababatang kapatid na si Claire, na kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Simula nang magretiro ang kanyang ama ay si Selena na ang pangunahing tumutulong sa kanilang pamilya. Mahirap ang buhay ay hindi siya sumusuko. Pangarap niyang maging doktor balang araw. Nang gabing iyon ay huli siyang nakauwi mula sa ospital dahil sa dami ng pasyente. Habang naglalakad sa isang madilim na eskinita ay may napansin siyang kakaibang tahimik ang paligid. Walang sasakyan, walang tao, walang ingay. Pagkatapos ay may narinig siyang kamuluskos. Pagharap niya ay nakita niya ang isang lalaking duguan ng mukha. "Miss, tulong." Bago pa siya makalapit ay biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Namula ang kanyang mga mata at bigla itong sumugod. Napaatras si Selena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lalaki ay may kagat sa leeg at halos nakalabas na ang mga laman nito. Tumakbo siya, ngunit mas mabilis ang nilalang. Halos maabutan na siya nang biglang may isang anino bumagsak mula sa bubong ng gusali. Sa isang iglap ay naputol ang ulo ng nilalang. Tumalsik ang dugo sa kalsada. Napatigil si Selena. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng mahabang itim na Amerikana. Maputi ang balat nito. Malamig ang mga mata. At tila hindi ito ordinaryong tao. Si Jason. Tahimik niyang ibinaba ang espada.
Ano yun? Nanginginig na tanong ni Selena. Hindi agad sumagot si Jason. Sa halip, ay tinignan lamang niya ang katawan ng zombie. Nagsimula na pala, ang sabi ni Jason. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Selena at sinabihan siya na huwag lalabas ng gabi at tinanong ulit nito kung bakit. At ang sagot naman ni Jason, dahil hindi naligtas ang lungsod. Bago pa muling makapagtanong si Selena, ay mabilis na nawala si Jason sa dilim. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala, ay napansin ni Selena ang kakaibang kulay ng kanyang mga mata. Pula. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ngunit kasabay nito ay mayroon ding kakaibang pakiramdam, ang pagkamausisa. Sino ang lalaking yun? At paano niya nagawang patayin ang nilalang na yun na ganong kadali? Sa kabilang banda ng lungsod ay may isa pang nilalang na nakamasid sa lahat. Sa tuktok ng isang matandang puno ng balete sa Rizal ay nakaupo ang isang higante. Ang kanyang pangalan ay Gorok, isang kapre na mahigit 500 taon nang nabubuhay. Kilalang kilala siya sa mga nilalang ng kagubatan dahil sa kanyang lakas at mabigat na kamao. Habang naninigarilyo siya ng malaking tabako, ay naamoy niya ang presensya ng isang vampira. Makalipas ang ilang minuto, ay lumitaw si Jason sa kagubatan. Vampira. Malalim na sabi ni Gorok. Kapre. Sagot naman ni Jason. Hindi ka dapat narito, sabi ni Gorok. At sinagot siya ni Jason na hindi mo to teritoryo. Tumayo ang higante. Nakalimutan mo yata kung sino ang nagbabantay sa kagubatang to. Ngumiti si Jason. Subukan mong pigilan ako. At biglang sumugod si Gorok sa kanya. Yumanig ang lupa sa lakas ng kanyang mga hakbang. Tumalon si Jason upang umiwas sa dambuhalang kamao ng kapre. Nagpalitan sila ng suntok at sipa sa gitna ng kagubatan. Nagbagsakan ang mga puno. Nabiyak ang mga bato. Ngunit matapos ang halos isang oras na labanan, ay kapwa silang huminto. Pareho silang hindi nasaktan ng malubha. Pareho silang hindi natalo. Malakas ka para sa isang vampira, sabi ni Gorok. Ikaw rin para sa isang kapre, ang sabi naman ni Jason at tahimik na naghiwalay ang dalawa. Ngunit alam nilang hindi yun ang huling nilang pagkikita. Habang papalayo si Jason ay may isa pang nilalang ang humarang sa kanyang landas. Isang kabayong may katawan na tao. Si Ramon, isang tikbalang mula sa kabundukan ng Bicol. Narinig ko ang laban niyo ng kapre, sabi nito. Ayaw namin ng mga vampira sa aming lupain. Sinagot siya ni Jason na ayaw niya rin ng problema. Sa isang iglap ay naglaho si Ramon at muling lumitaw sa likuran ni Jason. Mabilis ang tikbalang, ngunit mas mabilis ang vampira. Nagmistulang kidlat ang kanilang galaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa huli ay tumigil si Ramon at ngumiti. At sabay sabing, hindi ka ordinaryong vampira. At hindi ka rin ordinaryong tikbalang, sagot ni Jason sa kanya. Bagamat hindi sila naging magkaibigan, ay nagkaroon sila ng paggalang sa isa't isa. Hindi pa rin alam na balang araw ay maglalaban silang magkakasama sa iisang digmaan. Samantala, sa kalangitan ng Maynila ay may mga matang nagmamasid.
Isang babae ang nakatayo sa isang bubong ng abandonadong gusali. Maya-maya ay humiwalay ang kalahati ng kanyang katawan habang sumibol ang malalaking pakpak sa kanyang likuran. Siya si Lilith, isang manananggal. Nagising na ang vampira. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang lungsod. Magiging masaya ang mga susunod na gabi, ang sabi niya. Sa ilalim naman ng lawa ng laguna ay may lumangoy na isang sirena na nagngangalang Amara. Nararamdaman niya ang pagbabago ng hangin at tubig. May paparating na panganib. At sa malayong kuweba sa Mindanao ay may isang batang umiiyak sa dilim. Ngunit ang batang yun ay hindi tao. Isang tiyanak na nagngangalang Nico. Nang marinig niya ang balita tungkol sa mga zombie, ay ngumiti siya. Gusto kong makakita ng kaguluhan, ang sabi nito. Kinabukasan ay nagising ang buong Maynila sa isang nakakagulat na balita. May ilang tao ang natagpuang patay at nawawala sa iba't ibang bahagi ng lungsod. May mga ulat tungkol sa mga taong muling bumangon matapos ideklarang patay. Ngunit walang naniwala. Inisip ng karamihan na isa lamang itong maling impormasyon. Sa ilalim ng abandonadong ospital ay nakatayo si Dr. Victor sa harapan ng daang-daang zombie. Unti-unti niyang itinaas ang isang lalagyan ng Antidote X. Panahon na upang baguhin natin ang mundo, ang sabi nito. Kasabay ng kanyang mga salita ay sabay-sabay na nagmulat ang mga mata ng mga zombie. At sa utang pagkakataon, hindi sila naglakad. Tumakbo sila. Sa kabilang bahagi ng lungsod ay nakatayo si Jason sa bubong ng isang gusali habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Nararamdaman niya ang paparating na digmaan at hindi niya alam na ang babaeng iniligtas niya kagabi, ang babaeng nagngangalang Selena Reyes, ang magiging pinakamahalagang tao sa kanyang mahabang buhay. At doon nagsimula ang kwento ng dugo, kadiliman, pagkakaibigan at pag-ibig na magbabago sa kapalaran ng buong Pilipinas.